Gusto ko pong makapagtapos na college. Gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po maging teacher. Gusto kong maging pastora. Sa kabila ng samot-saring problemang kinakaharap sa edukasyon, matatagpuan sa Tarlac ang komunidad kung saan hinuhulma ng kolektibong pagtutulungan ang pagkamit sa edukasyong mapagpalaya, makatao, di mapanlinlang at higit sa lahat, inklusibo. Dito sa Sitio Gayaman. Masaya na kami lahat, madam. Siyempre, madam, naalala mo yung nung bata ka pa na nag-aaral ka uli. Yung huling aral po namin tungkol po sa sanhi at bunga at saka sa pagsusulat po ng paragraph po na pangungusap, kung sino yung susulatan mo, kung paano susulatin po yung pangungusap. Mag-requestan ako ng 5 poste. Wala kami akong ilaw. Yung, di ba madam, nagmumudul pa yung mga anak noon? Hindi makita-kita nung mga, yung singoy, yung kanyang yung module niya, nahirapan. Ay, ito naman si Madam Ning, pagbalik nila rito, nag-meeting na. Hanggang sa naging learning center. Tayo ay nagtatayo ng Aita Learning Center at dito nga sa loob ng Aita Learning Center ay tinuturuan natin ang mga katutubong Aita, ang mga magulang, ganun din ang mga kabataan. Pagdating naman doon sa aspetong pang-edukasyon, nung sinubukan namin i-profile yung mga educational attainment ng mga nanay at tatay natin dito sa komunidad, napag-alaman natin na karamihan talaga sa kanila ay elementary undergraduate. May ilan na no read, no write at hindi talaga pa nakakahawak ng lapis minsan sa kanilang buhay. Karaniwan, dun sa mga nanay na hindi nakapagtapos ng elementarya, ang pinakamataas silang naabot ay siguro yung nasa karamihan yung grade 3. Hirap yung mga bata na matapos yung kanilang magawaing pampaaralan dahil yung mga magulang nila ay hindi makaagapay, gustuhin man nila na dahil hindi talaga sila aral. So ito yung kalagayan na nadatnan natin. Si tatay mo lang, tsaka si yung dyan, si Bel, tsaka yung manugang ko, tsaka yung anak kong lalaki. Tsaka yung isang pamangkin dito. Lima sila ang talagang nagbayanihan dyan. Sila po talaga yung nagtayo. Sila talaga yung nagtutok dyan, madam, na walang bayad. Basta sila nagbayanihan. Para lang sa ako, pag natapos yung ako sigurado, dyan din tayo ako mag-aaral pagdating ng panahon. Tapos ako, madam, linggo-linggo na yung klase namin, linggo-linggo na. Ako po, excited po ako. Simula po nung nag-umpisa po yung pag-aaral dito, hindi nyo po natatanong sa mga volunteer po. Hindi po ako nag-a-absent kasi excited po talaga ako yung ano kaya yung matututunan ko ngayon. Pumabalik kami kasi merong naghihintay. Kada balik kasi namin dito sa komunidad, nakikita natin kung gaano yung pagsusumikap ng mga nanay at tatay na magkamit talaga ng kanilang karapatan sa edukasyon. At kung ganun sila kasikhay, sinisikap din natin na pantayan yung level o yung antas ng kanilang kasikhayan. Pare-pareho tayo sa komunidad na nag-aambaga ng pangarap. At ito yung aming paraan para mas payabungin, mas palakihin yung kanilang mga pangarap. Ayan. Sa likod ng Aita Learning Center ay ang mga individual na nagtataguyod nito. Linggo-linggo ay naglalaan ang mga volunteers ng 3 hanggang 6 na oras ng biyahe mula lungsod hanggang sa kanayunan. At ang nagsisilbing kapalit ay ang ngiti sa labi ng mga kaibigan natin mula sa Sitio Kalangitan. Sa pagpunta namin sa komunidad ng mga katutubo, nakita namin yung kanilang mga pangangailangan. Yung pangangailangan ng suporta, pangangailangan ng pagkilala upang sila mismo ay makatayo sa kanilang sariling mga paa. At kapag ikaw yung nakaranas kasi noon, pag ikaw yung nakakita noon, minsan tatanungin mo na rin yung sarili mo, bakit hindi ako? Kahit na sa kaliitan ng grupo, wala naman kaming pera, hindi rin naman kami lahat guro. Pero yun yung tanong namin, bakit hindi kami? Bakit hindi pwedeng hindi kami? Yung magpatupad ng ganito, At dahil dito sa simpleng pangarap na to na masuportahan talaga sila, ay marami rin naman ang na-encourage. At ayun, tuloy-tuloy ang pagpunta sa komunidad ng mga katutubol,
naniniwala tayo sa kanilang kakayahan at nandito tayo para magbigay ng suporta para sa kanila. Sitio Gayaman ay nasa loob siya ng Sitio Kalangitan. Itong Sitio Kalangitan na isang resettlement area na nahahati sa siyam na mas maliliit pang mga sitio. At isa nga doon yung Sitio Gayaman. Sa mga pampublikong serbisyo, meron naman tayong relatively malapit no na paaralang pang elementarya kung saan karamihan ng mga kabataan ay doon pumapasok. Pero siguro mula dito sa ating komunidad, mga 15 hanggang 20 minutong lakad pa yun, ano? At medyo malubak yung daan, ano? Mahaba-haba pa talaga siyang distansya para sa mga bata lalo. Sa high school naman, meron tayong high school sa bayan, ano? Pero yung mismong komunidad kasi ay nasa 30 hanggang 45 minuto siguro, no? Yung layo niya kapag sumakay ka ng tricycle, kolong o anumang uri ng transportasyon. So medyo malayo pa talaga yung distansya na kailangan tawirin. Actually, malayo pa no, yung tatakbuhin ng mga katutubong AITA pagdating sa pag-aaral. Nasa pangalawang buwan pa lamang kami. Pero kumbaga malayo pa pero masasabi natin malayo na rin yung narating ng mga katutubo. Yung importansya ng edukasyon para sa kanila, batay mismo sa kanila. Kasi kagaya nga ng nabanggit, no, lahat ng programa kasi dito na ginagawa natin sa komunidad ay nakaayon doon sa sinasabi ng komunidad. Batay talaga sa boses nila at sarili nilang danas. Kung noon parang ang baba-baba ng tingin nila sa kanilang sarili, hindi pa rin naman ganap na nagbago yung ganong klaseng pag-iisip. Pero nasisimulan na nakikilala na nila kung ano yung kanilang mga talento, nakikilala yung kanilang kaalaman. Patunay niya na hindi na masyadong madam at sir yung kanilang tawag sa amin. Kundi karamihan, Ning, tinatawag na kami sa aming mga pangalan, tinatawag nila kaming anak o kaya mga ate at kuya. Yung pagtingin sa sarili na nabago dahil dito sa AITA Learning Center. Dati nahihiya daw sila, nahihiya silang humarap kahit na sa ibang mga tao dahil tingin nila sila ay i-judge. Pero ngayon, nakatulong sa confidence nila na nandito sila sa ALC, na natututo sila, at dahil na rin sa ginagawa din ng mga teachers na sinusubaybayan yung kanilang growth din, na-empower sila sa pamamagitan nun. Mahalaga para sa kanila yung edukasyon dahil sa kanila, hindi lang siya susi para makaangat sila sa kahirapan, kundi susi siya para wakasan yung diskriminasyon at pangmamaliit na nararanasan nila mula sa kalakhang lipunan. Kasi pag sinabing katutubo, ang karaniwang konotasyon o dinidikit na kahulugan o katangian sa kanila ay mangmang sila, wala silang pinag-aralan, na hindi naman siya inherent sa mga katutubo. Nagkataon lang na wala silang educational opportunities para palawigin yung kanilang kaalaman at talagang makatamo ng edukasyon. Sino ang unang tao dito sa mundo? Ay di tayo, sabi kong ganun. Marami pong unat dito sa amin na malit lang po yung tingin sa mga pulot. Marami po dito sa amin nang hindi po marunong bumasa, hindi marunong magsulat ng pangalan. Madam, ngayon, madam, ayan na sila. Ano ka ako na marunong ka na magbasa, lalo yung si tatay, tsaka yung isang pamangkin ko dyan, si Leslie. Ngayon, madam, dati siyang mangmang. Ngayon, wala pang alauna, nakabista dyan ng uniforme. Natututo kami, madam, lalo po kami nahahasa. At hindi na rin kami, madam, takot humarap sa mga makihalubilo sa ibang tao, madam. Hindi na rin po kami takot makipagkwentuhan, masking mayor pa. Kasi kung kahiya mo naman yung kapareho mong tao lang siya, nanalo nga siya, nagdali sa'yo, kahiya mo pa ba? May kumpensya na po ako sa sarili ko. Lumalakas po yung loob ko na huwag pong mahiya sa ibang tao dahil hindi naman po ako dapat mahiya. Yung respeto po nila sa akin, respeto ko sa kanila, pare-parehas lang po. Kahit nag-aral siya, hindi ako nag-aral. Parehas po kaming tao. Gusto nilang mag-aral dahil ayaw na nila nang nalilin lang sila. Yung sa pagbibilang po, magagamit ko na po sa pagtitinda ko. Hindi na po ako manloloko kung conforme po kung malaki yung pera ng tao. Hindi po ako malilito na magsukli kasi po marunong na po akong magbilang. Nangyari na po ito dati, Nay? Sa mga paninda nyo? Opo, nangyari na po.
Natututo sila magbasa, magsulat. Yung mga emergent natin ngayon, marunong na sila magbasa. Yung mga nasa developing natin, natututo na silang mas umunawa ng mga teksto at iba pa. At panghuli, gusto nila na makaagapay sa kanilang mga anak. Importante sa kanilang edukasyon para nasasabayan nila, nasusuportahan nila yung kanilang mga anak sa kanilang pag-aaral. Panghuli na doon yung kagustuhan talaga nilang magtrabaho. No? Primarya talaga para sa mga katutubo yung kahalagahan ng edukasyon para sa kanila, para wakasan yung diskriminasyon at panlilinlang. So nung tinanong natin kung gusto ba ng mga magulang, nagulat kami na talagang gustong-gusto nila. So pagdating doon sa educational level nila, karamihan ay nasa elementary level, mga hindi nakatungtong ng grade 6, madaming ganun, nasa grade 3. Yung iba hindi pa talaga nakahawak ng papel at ballpen. So nasa ganung level sila, though meron din naman na nakapag high school at nakapag grade 6. So ganun yung itsura nung interview, ganun nila inilahad sa amin. Nung sa pagtatanong kung bakit nyo gustong mag-aral, sabi nila, hindi ko makalimutan yung sinabi nung isang nanay na nais ko kasing isulat yung pangalan ng aking mga anak. Doon pa lamang at dito sa pangalawang buwan, nasusulat na niya yung pangalan niya, and hindi naman matagal na masulat na niya yung pangalan nung anak niya. Halimbawa, madam, yung mga anak ko na yung grade 1 na, mag-grade 1 na. O siyempre sa school, uuwi yan, ima-imano ito, turuan niyo ako. At least, madam, ako, marunong akong alam na pwede kong ituro sa anak ko. Tsaka, madam, kung magtitinda man ako, marunong ako manukli. Ako po, nasa intermediate na po ako na pag-aaral dahil medyo nakakabasa naman po ako at nakakabilang. Pero kung aanuhin ko rin po, hindi po ako nakakaintindi ng English. Kaya po yun po yung gusto ko rin pong matutunan sa pag-aaral po. Kasi po yung anak ko po, hindi ko po matuturuan kung makakaabot na po sa level na hindi ko naman po alam. Po, yun po yung simula po nung nag-aaral po ako, na naisipan ko po, kasi noon po yung nanay ko hindi ako natuturuan nga po kasi hindi po siya nag-aral din. Ngayon po, dahil hindi nagawa sa akin ng nanay ko yun, ngayon po, ako magagawa ko na sa anak ko kasi marunong na po ako magbasa. Ang Aita Learning Center o ALC ay higit sa kung ano pa man, ito ay simbolo ng ating pakikiisa sa karapatan ng mga katutubo para sa kanilang edukasyon. Itong kwartong ito or itong establishmentong ito ay sumisimbolo sa ating paniniwala na ang mga katutubo ay may karapatan sa kanilang pag-aaral, na dapat lahat ay naaabot ang edukasyon or nakakatapos ng pag-aaral. Edukasyon para sa lahat at hindi sa iilan lamang. Kaming mga volunteer teachers dito ay nagsusumikap na patuloy na magampanan nito. Ang weekly na sessions na ginagawa natin ay isa sa pagpaparamdam din sa mga katutubo na nakikilala natin ang kanilang kakayahan at kanilang kasipagan, ang kanilang katalinuhan at ang kanilang kasikyahan. Sa mga susunod na mga araw ay makikita natin ang mga katutubo na patuloy na natututo at patuloy na nahuhubog tungo sa mas magandang pagbabago. Itong ating nasa intermediate ay gagraduate ng ALS. So yun, sa 2 buwan na pagsisimula ng Aita Learning Center ay marami na rin tayong narating. Sa akin po, yung para sa akin lang po, masaya po ako dahil marami po akong natatanggap na natututuhanan po sa mga volunteer at saka sa mga kapwa ko po mag-aaral, marami po akong natututunan. Yun po yung pinakamahalaga sa akin po. Yung mga matututunan ko po, yung natutunan ko na nasa isip ko po. Pero yung matututunan ko pa, gusto ko pa po yung mapalawak pa po yung matutunan ko. Nung nalaman ko po, madam, yung ALS po, masayang-masaya po ako. Sabi ko po, mararanasan ko na rin na magkaroon ng diploma kung maipapasa ko, sabi ko. Kaya ang ginagawa ko po sa mga kagaya nyo pong volunteer, nagpapaturo po ako dun sa mga exam po na kailangan kong matutunan na hindi ko po kayang alamin, kagaya po sa English. Kagaya po sa English, madam, mahina po talaga ako sa English. Kaya po, yung mga module po namin sa English, nagpapaturo po ako sa mga volunteer. Hindi nga sana ako mag-aaral dyan eh. Ayaw ko sana maganda nga masamdan na. Kaso inisip-isip ko naman, ba't hindi ko subukan, madam? May pagkakataon pa naman.
O di sinubukan ko madam mag-aral. Eh yun nga yung Pilipino, sa mga Pilipino, marunong na pala ako. Kaya ginawa ni teacher yan, ginawa niya akong alas 3. Pumasok naman po ako ng alas. Tatapusin ko ako yung grade 6 na hindi ko natapos. Sa kabuuan, ang pinakamahalaga o pinakanakita nating epekto dito, marunong na ulit silang mangarap. Kasi nung mga panahon dati, akala nila tapos na dito na ang kanila nalang gawain bilang mga nanay at tatay, talagang yung mga anak nila, ipadala nila sa mga paaralan, sila na lang yung magtuloy ng pangarap. Pero ngayon, kahit mga nanay, mga tatay, hindi na lang pangarap para sa kanilang mga anak yung meron sila. Meron na sila ngayong pangarap para sa kanilang sarili at para sa kanilang komunidad. At tingin namin yun yung pinakamalaking naging ambag nitong proyektong ito sa komunidad natin. Masayang-masaya po ako kung para sakali na makatanggap po ako ng diploma. Ako na po yung pinakamasayang tao sa mundo.